Yan guys, mega mega loud shoutout. Good morning, good afternoon, good evening guys. So nandito tayo sa Seascape. Ngayong umaga, ating bisitahin muli itong artificial island na ginagawa dito sa likuran ng Seascape. So matagal-tagal tayong hindi nakapag-update dito. Ngayon makikita natin muli. For how many months? So ito yung seascape guys, ganda dito. So pag kung hindi lang maulan, maraming namamasyal dito. Pero ang pinaka main course talaga na pinuntahan ko dito ay itong artificial island yan, So yung unang punta ko dito, ang makikita mo ay puro dagat lang, pero ngayon yan na siya, yan puro na buhangin, although may kunting espasyo na tubig, no? Pero dati alam nyo ba na ang buhangin ay hanggang dito yan, pero may may kasunduan na dapat bigyan nila ng space ng tubig dito. Hindi naman puro buhangin kasi kawawa naman yung seascape. So ngayon puro na lang or may tubig din, may lupa. Yan. So nakikita natin ilang crane ang nagtatrabaho, may mga backhoe. I'm sure hindi nyo lang makita kasi camera lang to naka cellphone lang tayo, so hindi nyo makikita talaga. Pero pag dito kayo guys, makikita nyo ang kaganapan dito. Makikita ko yung kanilang mga barko at mga bulldozer sa gitna yan. So ang seascape guys ay pwede nyo i-google, punta kayo dito, may mga shabu-shabu restaurant restaurant dito at mga paluto, pwede kang bibili din na ipaluto mo siya. May market kasi dito na maliit na at bibili ka din, paluto mo sa mga restaurant, Siyempre may patong na yon, ibang price na yon. Or I don't know kung iba ang price ng pagbili din, iba din ang patong sa pagpaluto. Yan. So pwede nyo i-google ang seascape, or kung hindi man, dito lang yan sa may PICC, sa may katabi lang po ng Sofitel na ngayon ay nakasara na. Nakita, narinig ko may sumisigaw sa taas. Yan So grabe na ang tambak dito. Alam niyo itong artificial island dito, unang buhos pa lang dito ay nandito na. Nandito lang banda, hindi kasama yung sa gitna talaga. Unang buhos ng buhangin dito ay nag-vlog na kami. Kung makikita nyo dyan sa aking mga upload, mga post dati, mga live, naka-live kami that time. At talagang nung sumikat ito. Pero ngayon medyo konti na lang nagba-vlog. Ako na lang siguro, dahil ako ay binabalik-balikan ko lang para ma-update lang ang mga tao. May sumisigaw sa taas. Ngayon, ang seascape guys, maganda dito, tingnan nyo guys, may mga dami silang mga gimmick dito. Pwede kang mamasyal dito with your family, lover, friend, barkada, trupa, At ito yung mga shabu-shabu nila, mga Korean. And bibili ka doon, may every night may mga live band dito, acoustic. Pwede kayong pumunta mag relax, sa isang malamig na beer, may hawak na malamig na beer. Di ba ang ganda, seascape guys. So yan ang katabi ay alam ko Chinese yan, Diyan sumisigaw ang
Diyan na bandang naririnig nating sumisigaw. So yan ano. Diyan may nakita ko sa dulo. Yun yung kanilang barko na dredging, no? Pang dredging nila. Yung barko na yan. So tuloy pa rin ang sa part na sa bahagi na yan kasi yan na yung pinakadulo. Katabi niyan yung kung liliko tayo diyan or diretsuin natin, pagliko natin yan na po ay Harbor Square, no, sa dulo. So may dredging na activity na ginagawa diyan. So siguro may kinukuha silang mga burak pa. Yan. So napakalaki na ng buhos nila ng artificial island. At soon magsulputan na ang mga building diyan, no. At ito naman ngayon ang ating pag-usapan. Speaking of building, since na ito guys, although may kasunduan ito na ang kikitain sa mga business diyan, I don't know, correct me if I'm wrong, 20% yata or 40 pupunta sa local government, no. Pero hindi yan ang point no. Kikita ang bansa. Pero ang point ko diyan, since na ito ay kakibat or na-link ang China dito. Ang kontraktor kasi nito ay China, no, Chinese national So masiguro ba nila na makontrol nila ang pamamahala or soon? Alam naman natin ang conflict ng China at Pilipinas. So makakontrol kaya nito o baka ito ay gawing kanlungan lang ng mga Chinese, ng kanilang mga military? Yan ang tanong ko guys So sa nagapasimuno nito na ating dating pangulo dati, kahit sana nakapag-isip siya, no, na ito ay magiging mitsa din ng kaguluhan sa susunod. Dahil ang China ay atat na tayo ay kinakamkam na mga lupain natin. Somewhere in Palawan, nakikita na umiikot-ikot ng kanilang research vessel, no. Umiikot-ikot na ibig sabihin na umiikot ang kanilang research vessel ay may nakikita sila or tinitingnan na nila kung ano pang posibilidad na makuha or mamina dyan sa ilalim. Baka may mga oil sila na nakikita dyan at yun na naman ang umpisa na kanilang kamkamin. O diba? So I hope ang itong reclamation nag-umpisa yata sa panahon ni Pangulong Duterte. So naisip niya kaya na nilapit niya lang ang China dito sa Pilipinas. 'Di ba? Binigyan niya lang ng lupain ang China dito. Naisip niya ba 'yon? O 'di ba? So think about that guys. Ako although hindi natin alam ang iba pang mga kasunduan diyan, pero advance advanced thinking na lang. Parang nilapit lang ng dating pangulo ang China sa Pilipinas. 'Di ba? Nagkaroon lang ng lupain ang China dito. 'Di ba? So yan guys, ako na concern lang sa nangyayari sa ating bansa between China and Philippines. So sana makontrol ng ating bansa ang artificial island na ito, since na ito ay kontrata sa China at Pilipinas. Alam mo minsan guys nakikita ko yung mga Chinese, tinuturo nila ito, although nagsasalita sila ng incheck, tinuturo nila itong artificial island at may sabay tuwa sa kanilang mukha. Parang nakikita ko yan na yung magiging lupain natin, no? Parang ganyan ang naisip ko sa kanilang mga mata. So nakakainis, 'di ba? So ako talaga anti-China talaga ako, kasi dahil nga sa nangyayaring sigalot sa China at ating mga Coast Guard. Yan, 'di ba? Ang dating mayaman dati dito guys, maraming tahong,
at makakakuha sila ng maraming isda. Ngayon, yan na siya. Parang lawa na lang. O, di ba? So yan guys, salamat po. Mag-ingat po tayo. Seascape guys, pasyal kayo dito. Napakaganda. Pampamilya, pambarkada. At pang lovers naman. Ano. Salamat guys. Mag-ingat po tayo.